natong tanan. And atong tiwasan, atong kalipay mga igsoon sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo. Padayon ta sa biblical prosperity. Ika-52 mga igsoon nga pagtuon sa biblical prosperity. Again, I am encouraging all of you to prosper according to the will of God. Not according to the course of this world. No? So naay mga pamaagi ang Ginoo, usa ra gyud ato bantayan. Sa dihang imo gi-accept kana nga source of income, ang imo dayong i-consider gilangkat ba ka diha sa pagpangalagad sa Ginoo? Gipalayo ba ka sa mga katawhan nga imuhang matudluan sa pulong sa Ginoo? Nawala ba ang imuhang opportunity sa pagpangalagad sa imong simbahan? Mao gyud na imong mga question nga imong ibutang dayon diha. Kay kung puros okay tanan, then grab it. Mo na sa diri sa atong simbahan, ako na ni check daan ana. Mo na ako nang ipakita dayon ninyo. Mo na magtinabang ita kung sana. The title of this message is Biblical Keys to Lasting Success. Naay mga success nga kadyot lang. Naay mga success nga mukabat og months. Napoy ila ka years. Pero mga igsoon, kaning gitawag og lasting success. Mabilin pa nato sa atong generation. You are going to leave a legacy of being a true believer of God. Kay kaning gitawag nga true believer, mga igsoon, are the true servants of the Lord. And there is no servants of God in the Bible nga gipasagdan sa Ginoo. Wa ko kakita og true ha, dili ka na nagpa-serve lang, kanang dalang kahig mga igsoon, kanang nagkuyog-kuyog lang ba? Pero katong yung true servant of God, makita na to kung giunsa sila pagpanalangin, pag-atiman, pag-protect sa Ginoo mga igsoon against their enemies. Mao ni nakanindot sa kung kita makita ginato atong kaugalingon nga naagit ta sa tiilan sa Ginoo, nagsunod ta sa kabubuton sa Ginoo, makita sa nato ang pag-atiman sa Ginoo nato mga igsoon. He will guide us through His Word, and through the Holy Spirit allowing us to understand the Word of God, we could see the will of God in His Word, mga igsoon. Wa man tayo laing makitaan nga kanang kabubuton sa Ginoo na aman sa Bible. Mamito lang ang atong kinabuhi is very simple nga naman, it is written. Niyo na Ginoo, it is written, so ang inyo na lang is to know it and believe in it and do it. Then you can see the result of your belief. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for the joy that you have allowed us to experience in our life. And I pray, dear God, that being your servant, Lord, please guide us and give us wisdom, O God, to know kung unsay angay namong buhaton, and please allow us, Lord, to believe in your system, in your plan for us, and please help us also to be careful in accepting things in this world, O Lord, that we need to scrutinize whatever it is nga dapat dili mi mapalayo diha sa imong buluhaton, kundi ma-enhance pagyud, Lord, ang among pagka-servant nga magamit namo ang mga resources para sa pagtuman sa imong sugo namo, Lord, hilabi na sa gospel ministry. Salamat kay Lord sa higayon nga makakato na sad mi sa mga yawi sa lasting success, and please help us, Lord, to believe sa mga madungga namo sa imong pulong karon, and help us, O God, nga ma-apply gyud namo sa among kinabuhi. Help us not to be fearful in our life, but help us to keep on believing in you, O God. Help us to be brave enough to do the things that we ought to do in our Christian life. This is for your glory, Lord, we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, you may take your seat. There are 3 things, mga igsoon, nga matawag nato nga yawi sa lasting success. Number 1, diligence over delusion. Daghang kay mga tao na biktima sa delusion. Butang imong kwarta diri, tagaan kag 30% increase, wa kay buhaton, magyaka-yaka ra ka, mahugyo ka ana, delusion. It's an illusion, mga igsoon. It is not real. It's too far from being possible. Lisod kaayo tuhuan, ingon pa sa DTI, lisod kay na ikuan, computon.
Posible man na mahimo na siyang real for several months, years, but it won't last. Di gyud na mo last mga igsoon. So, naay gitawag nga makapa-last sa atong success maunang diligence. Ayaw gyud pulihi ang diligence sa delusion. Kaya pa mo siya ng delusion, madato jud ko. Nananas kong utok daan, madato jud ko. Pero wag gibuhat ba? Ingos Bible, nag-cross ra sa iyang hand, a little slumber, a little sleep, a little folding of hands to sleep. Unya nangandoy, magdato jud ko. Inig-edad na ko og nganang idara na nakoy building. Mag-establish na ko og mga negosyo. Naanak ko'y mga restaurant. Oh. Naanak ko'y bisag kalendarya, mga igsoon. Bisag lamisa lang diha para magbutang kag tulo ka kaldero nga tulo ka putahe. Di gyud may tabo. Nga naman, you are not diligent. Dili ka magingon ana uy. True prosperity begins with hard work and consistency. Chasing fantasies or associating with idle people leads to lack. Mao na, careful ka sa imong kuyugan. Sometimes, ang kaning walay diligence sa ilahang kaugalingon mga igsoon, kay that is part of your kanang personality. No, mura man na siya good og kanang asset nimo ba? Matawag na to karakter nimo nga diligent ka, kugihan ka ba? So, kani mga tao nga dili kayo kugihan, unya sigihan sila tudlo anang let's do something, let's do this, let's have this, mga ato ning trabahoon gyud, madugay makuha na sila, ma-irritate. Uyab na niyo. Di man ka sa utok lang sa naminaw kagikapoy na ka. Wa pa ganin mo gilihok, gibati na kagkakapoy. Uyab na. Mo na daghan kay mga tapulan mga igsoon, di gyud na sila mahimo successful sa networking. Kibo ka nga no, naalagi diha, nindot nga income lagi, pero ipago na, pila na kamuk tao diha. Gikapuya naman sila tanaw nito, pila na katao, i-multiply. Di ba? Kasagaran sa tapulan, dili ka mao maminaw instruction. Ug ang mga tao nga di maminaw instruction, walay planong mo obey. Again, go back to the issue of men, disobedience. Disobedience, mga igsoon. Kung ang obedience is the key to prosperity, ang disobedience, mga igsoon, is the key to poverty. So kung disobedient ang imong kasing-kasing, unya nangandoy ka mga kaigsuonan nga mag-prosper ka in the future, I'm sorry, that is delusion. Kay ang prosperity, nagsugod yun na with hard work. Not only that, consistency. In Proverbs 28:19, Proverbs 28:19, usay kingos Bible, he that tilleth his land shall have plenty of bread, but he that followeth after vain persons shall have poverty enough. Usaon ito pag-ila ka ng mga vain person para malikayan ni nato sila? Ha? I-encourage ka na nila. Magduwa og mga games. Mura, daghan kayo mga tao ron, they spend more time in online games kaysa reality. Hastagod mismo saog nila, di na malimpyuhan. Kay pirti na nilang bisiha dito, kinumbati sa ilahang kaugalingong kalibutan. Unya, para nila, daghan na kay sila og natigom dito. So, pagsuod nila sa ilahang kaugalingong kalibutan, dato sila. Nindot kay silang mga gamit, armas, kung gubat man na. Nindot kay sila og puy-anan dito, kay kingdom na yun, nakakreate na siya kingdom. Ingon na ba? Pero paggawas niya dito, pagkakatagas ba? Pagkakatagas mga sinina, bulingon. Pagka mga plato nanimaho na. Oh. So, igura mo inom tubig, balik na sa dito sa iyang kalibutan. Kay dito, madinaogon siya.
delusional. Dili tinuod nga kinabuhi. Dili na gyud nato pwede usbon mga igsoon. Ang kugihan panalanginan, ang tapulan tunglohon sa Ginoo. The verse is very clear mga igsoon. Akong balik kong basa, he that tilleth his land shall have plenty of bread. Daghag pagkaon, di magutman. Apan ang taong kasunod-sunod mga kaigsuonan, follow it after vain persons, shall have poverty. O niya, dili lang kay poverty enough. Deep poverty. Diba? Niya, ang kuwan na ba? Ang kanang gusto ka mohawa sa deep poverty, kupyaha ang church in Macedonia. Mao na imong turning point. If you are in deep poverty, the turning point is to give, to submit to the will of God, and practice giving. O, di ba? Mas lisod. Di ba kayo kahatag kung naa pa, samot nang wa na. Pero diha nagsugod og prosper ang mga Macedonian believers. Diligence, mga igsoon. Dili mabayluhan og bisag pila ka numero sa salapi. Kay bisan pag tapuk-ad ka sa bilyones, mga igsoon, nya tapulan kay ka. Why mahitabo sa imong kinabuhi? Because money itself will not put the food in your mouth. Ikaw gyud gihapoy mangumpra o manugo ka. Oh, dali ra kay mahurot imong kwarta. Kay ang presyo sa gipalit 1,000 himuong 10,000. Hello? Daghang kwartas boss, di na magkwenta kay wa na di na. Patubuan tanan. Oh, pila ra ka tuig imong bilyones. Kung tanang tao sa imong palibot, puros binayran, hapit na lang magbayad kag muhungit. Di ba? Na eventually, kung waliyok-liyok, tapulan man, masakit juga. Kaya imong lawas, wa man naanad. Mabito na dagang sikli karon kumpara sa mga kanang generation sa unang panahon nga ang ilang duwa-duwa mga igsoon, panington sila. Mabuwad sila sa init. Karon ang mga bata, mabuwad pa ba sa init? Pitig inita sa ilang giduwaan, kaya naay sunlight kintahay, drawing man. Pero naa sila sud sa balay, nang luspad na mga igsoon, nasiga ng mata. Wala na'y kaligo. Manamo, kalit talag kirig-kirig. Dali ra masakit. Gamay na ang ilang endurance, mga igsoon, ang ilang lawas, wala na. Nagkahina, mga igsoon, compared sa mga bata before, na magsigig dagan-dagan, kapyot sa bayabas, kapyot sa kanang kainito, nya tagak panagsa. No, kay kaling kainito, kalit lang kabali. Ang pinaka-paborito yung katkatan sa mga bata sa una, kaning bayabas kay anin dutas bayabas, oy kay mo-swing jug ka. Di ba? Yung say magat ka tog lubi, unya kanang hangin kay man, induta oy kay mag-swing-swing. No, manglimbawt imong tiil. Mo nay kinabuhi sa una, nindot kaayo mga igsoon. Di ba? So, grabe kayo, wa nay activity sa lawas, unya tapulan pag yun. Kay once addict ka sa gadget, once addict ka sa duwa, tapulan jud ka. Imposible kaayo mga kaigsunan nang usa ka bata na addict sa mobile games, kugihan. Imposible kayo na. Tapulan, kinahanglan pa nimo i-trade ang trabaho sa ilang games. No? Kinahanglan pa ka nga ingno pa ka sa imong anak, unya ikaw man ako hugas plato, pila ka oras kung magduwa. Unsa ka diha nganong i-trade man na nimo nga imo man ang responsibility, you are part of the family, you are part of this home. Di ba? Dapat walay ipanay sa trabaho. Kung naay trabaho unon, i-drop na nimo imong duwa, unya trabaho nimo. Kay part man ka sa family. Mana, daghan kayong unsuccessful karon. Kung imong iphon ang iphon nimo ang population sa mga kabus karon, mas daghan kumpara before. Mas daghan karon.
Nga naman, because of delusion. Pangandoy nga imposibleng matuman. Mao na. So, diligence is one of the key. Number 2, integrity over injustice. Dili lang kay kugihan ka, dapat naapog kay integridad. Unsa man kay importante ang integrity sa usa ka tawo. Bisag unsa pagkakakugihan, wa man sad kay integrity. Kinsa may mosalig nimo involved sa ilang kinabuhi nimo. Di ba? Kung ang imong gisulti, one thing, unya ang nahitabo, another thing, mutaas imong rating. Wala, oy. Kinanglan, kaning naka-integrity, kung unsa imong gisulti, kung naa man gani mga kapakyasan diha, imong kuan diri, imong gi-istorya diri, you are being honest to yourself, na naamag yung mga kasipyatan mo, na usa sa sipyat sa kinabuhi sa tao, then you come out clean. Di kay, kakalimtin alawa na, diri mo ni, lain mo gistorya. Mabito na, nabudol ta mga igsoon. Integrity over injustice. Kay once na mahugawan na imuhang pangalan, lisod kay limpyuhan. Prosperity is not just about wealth, but about character. Usahay, puros ra wealth para mahimo kang dato. No! Kinahanglan naa siya karakter, mga igsoon. Faithfulness brings blessings, while greed invites guilt. It's difficult to live a life with guilt in our heart. Maguba man ang ato ang inner person, mga igsoon. And once ang problema na to, inner na, unsaon pa man nato nga pagkigbatok sa kinabuhi nga, naa naman kay inner guilt. Unya maluya naman ka from inward ba? Oh. Unya magkagatubang ka sa tao, mura na og kanang guilty ka pirmi ba? Mao bitaw na mga membro sa church, basta na siya gitaguan nga sala, mag-guilty man na nakibaw din siya, tanaw si kuan, kibaw man sila, gano mo sila mantayon mo gani sila, pero wag gyud nakibaw sa iyang problema ba? Pero tungod sa guilt, mo nay makapaguba sa imong action. Mao na'y makapaguba sa imuhang pakig fellowship. Kay cautious naman ka. Kay nagunahuna man ka, nakaibaw ni siya. Mao na, you need to come out clean good. Kung nasipyat ta. Ang kuno na to, mga kaigsunan. Unya, pahinlo ka sa dugo ni Jesus. Kay nga naman, walay tao na to nga di masipyat. Masipyat yun tatanan. All we need to do is to be honest to ourselves and to be honest to others. Kung usa ka simbahan, mo nang tagpamilya good. Ay, kung na nga, nakaigsuon diha, pag nasipyat siya, layas. Nakasabang ka. Hawa na ka diri. Oy, mabilin, oy. Hasta ang nagpapahawa, muhawa sad. Ang nabilin na lang ang balay, kaya di gyud masipyat. Unay kapait. Parehara sa simbahan. Masipyat na good ka one of these days. Masipyat ko one of these days. But are we the judge of other people's lives? Or ang command sa Ginoo, mga kaigsunan, let's take care for each other, not to be a judge to one another. Di ba nga to is to take care? Sa ito pa kung na ang person is at fault, unsay gimando sa Ginoo, restore such a one in the spirit of meekness and fear. Kay basig ikaw na putsunod. So unsa may pasabot ana nga verse sa Galatians 6:1? Magtinabangay mga igsuon kung kinsa to ang nalupog atong tabangan. Ang problema kung nalupog ka, you're full of guilt by reason kay kanang imong pantaguan lang imong mga sipyat nya usa ka adlaw your sin will find you out ra ba? You need to give up that sin. And you need to come out clean. Pasabot na lang come out clean, repented sin. Na pangayuag pasaylo sa Ginoo, kay kita tanan makasasala ta, pero kung honest enough ta, nasipyat ko, Lord, Pastor, nasipyat ko, unsa may akong buhaton, mas maana mo duol ka nako, kay pampuon ti kaog. May pasaunang katoliko ka, kay maduol pagkagpari, magumpisal, pag abot na nimo sa Christian life, taguon man nimo imong sala hinoon. Naunsa ka man, oy.
nga mas dali naman unta i-confess kay adto na makadiretso sa Ginoo. Dili na makamuduol sa pastor, pasayloa ako pastor kay ako nakasala. Unsa may mo sala, Brad? O man ako sala, pastor. O sige, dili ra bata ka ng pag-ampo og pila ka kuan ang ato. O sige, memorize sa ang the book of Psalms. Diha ni mo makita ang merciful God. Patay ka diha. Sa chapter 1 pa lang, grabe ng badlong sa Ginoo nimo. Naminaw tayo, Igsoon? We need to let the Word of God rebuke us and cleanse us and change us. Naa sa pulong sa Ginoo. Wala sa yam-yam diha mga kaigsuonan kung pila nakabuk yam-yam diha. Pero dili tinuod ang imuha bitawng acceptance pag-angkon sa imong mga sala. Mao na dili ta kinahanglan integrity mga igsoon atong i-keep ang integrity. Integrity, it doesn't mean kung gusto ka naka-integridad, it doesn't mean nga di ka masipyat. Kadaghan mga tao mga igsoon nga naay ang ilang integridad, ang mga tao maminaw gyapon, mutuog gyapon nila bisan ang ilang sala dayag bing igsoon pero ginaangkon ba? Giangkon ang sala. Di ba? Dili yung giangkon niya proud. Sa Christian life, dili na pwede. Pero bisan sa unbelieving world, ha? O ka na mga politician nga, ang ilang sala, wag nila gitago. Pero sa dili ko proud, pero saon taman nga masipyat mga ta. So, dili ingon, sige cover ba? O makip gyapon nila ilang integrity. Pero sa Christian world, mga igsoon, sala is sala. It needs to be given up to the Lord. It needs to be repented because that's a different story between the unbelieving people and the believing people. Dili ta pwede gamito na to mga igsoon, tao ra man ko sa masipyat mingud ta. Hindi mo kasabot ay paduol. Lose yung integrity ana oy. Be humble. If you want to accept your mistake, be humble enough. Di ba? Mura kag nangulitaw sa mga tao ba nga sabta ko ninyo, dawata ko ninyo gihapon. Ingon ana ba? Dili kay magpasigarbo ta. Guba ato integrity anak mga igsoon. So faithfulness brings blessings while greed invites guilt. Sabot na ng greed? Grabe ng greed. Uy, nanak kay gikuptan ba? Pero imo gyapon daruhon tong iya sa tao. Mo na gito greeder ba? Greeder. Kita mo na greeder? Basta lagi pag greedy ka mga kaigsunan, nagkupot na ka, gusto pa nimong kuhaon ng naadiha. Mao na nga, ang gusto nimo ang pag-asinso ako ra, para kamong tanan, magtanaw mo na ko. That is not Christian way. You will lose your integrity. Di ba? Unya, that is, kuha na siya, kanang dili na makiangayon. In Proverbs 28, 20 to 22, 20 to 22. Tanaw sa English Bible. A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Dili gyud maayo ka ng haste, mga igsoon ka na magdali ba? Mura ba ka ng get rich quick? Mo na siya katong mga investment scam. O daghana na kuan diha, oy kana wala na effort ba? Di ba? Wala na effort. Unya daghan kay kag mga istorya niya, dili dayto tinuod. Wag tang imo integridad. So, ingon diri sa Bible mga igsoon, mag-careful ta ang way of earning. Kay naay mga pangita, mga kaigsuonan nga dili na magkinahanglan effort. Unya dato kadayon nya murag ingon ana ra ba ni ato ang gitudlo diri? Pero tanawa, nadato na ba mo? Nadato na mo? Isuon naman mo. Kinahanglan pag-effort. Kinahanglan og diligence. Kinahanglan og faithfulness sa dapat nimong buhaton mga igsoon. So a faithful man shall abound with blessings. So kung faithful ka, kung asa ka gibutang sa Ginoo, daghan kay tudlo ang Ginoo, pangabig og kalag, pagdag bunga, usa pa lang ka bunga, ang ibubo sa Ginoo nimong panalangin di na masabtan unsa kadaghan mga igsoon. Naminaw ta?
And that is why God will pour you out a blessing. Dili pasabot ihulog gikan sa langit, kundi ablihan sa Ginoo kanang mga opportunities nga naa sa imong palibot, mga igsoon, so that you could enjoy the opportunities that you have. Pero kung panalitan, wala ka nituman sa Ginoo, sirad-an na, mga igsoon. Kunya, manulis pa dyan ka sa Ginoo, tungluhon pa yun na, mga igsoon. Bilib mo sa Ginoo, kay tinuod mag yun eh. Faithful. Kasabot, nagsunod, nagtuo, nagtuman, pero siya nga nagdali-dali, wala man ni nagtuman, shall not be innocent. 21. To have respect of person, paminaw mo ni, is not good. Kaya bang, mupili kang tao ba? Kay kaning klase nga mga tao, ingon ana, mga kaigsunan, for a piece of bread, shall man will transgress. Tungod lang sa tinapay, pwede na siya magpakasala. So, ingon ana na klase mga tao, ang ilang ang gitanaw is their own benefit. Pag-respector of person ka. Dapat ang treatment nato sa tanan equal, mga igsoon. Pobre, dato, di ba? Maldito, dili. Kung unsa ka good morning ni mo diri, kuridas na, ingonana na tanan dapat. Di ba? So, pero respector of person ka, ang tagdo na nimo kana makabenepisyo ka. Pero katong mga uban diha nga di ka tanaw nimo, di ka benepisyo nila, mura na sila og wala sa imuhang pananaw. Kana klase mga tao, mga igsoon, piece of bread lang. Piece of bread lang. Pwede na siya magpapakasala. Para lang mabuhi. Para lang mabuhi. Tanawag, unsa ka, why integridad na klase ng tao yung nana. Verse number 22. He that hasteth to be rich hath an evil eye, and considereth not that poverty shall come upon him. Amina mo, igsoon? Muna sa atong resources, never think of your own pocket yun. You always consider the pocket of others. Di ba, ang anak yun na atong gitudlo din eh? Ayaw jud hunahunaa ang imong kaugalingong pag-asinso. Ang imong hunahunaon ang pag-asinso sa imong kauban. Because in that way, mo asinsusag ka. Kaya mo man ay system sa atong resources. Ang imong responsibility dapat ang pagtabang sa imuhang subordinates, sa imong mga downlines. Tabangan nimo sila unsa may imuhang kinahanglan mahibaw-an, unsa may imuha pakiton gyud nimo. Dili sa nimo pakita ko kuan na ka ako tudlo na nya ko man di ka po siya kamao. I-train gyud na nimo gyud. That's how to help, mga igsoon. Dili kay imo siya i-blind ra nimo siya nya ako'y bahala na. Dili na mao. Dapat tudluan yun na to sila. Alright? So, integrity is very important. Never lose your integrity. So, as much as possible, never share anything that you are not sure. Kilala na, i-sure yun na to, mga igsoon. Kung panalitan, di ba yun na to ma-perfect, makasala ka, masipyat ka, ang kuna na lang, God. Kinsa may diri di masipyat, God? Di ba? Kay usay mao nay hinungdan, mga igsoon nga di nakaganahan mo simba kay naakay nahimong sala. Unya maulaw ka, hadlok ka, di ba man ay kasagaran katong mga ganahan mamalik pero maulaw sila mamalik. Gano man, because of the sin that they committed, because of the bad words that they uttered. So, mura na sila og gitulisok sa ilahang tanlag. Okay, sige, gitulisok sa ilang tanlag, ang ilang kalag. Di ba? Kaya di man makita ang nagtulisok nila, so ang gitulisok, kato kung di makita. Ilang kalag, magisigig tulisok sa ilang tanlag. Mo na nga, ganahan sila mo anhin diri, pero ilan na lang gikalimtan ang ilang gusto, kay maulaw naman sila mamalik. That is, nawa ang integrity. So, dili na to, tugutan na, mga igsoon, nga may tabo na siya. Number 3, dili lang kay diligence, mga yawi atong isgutan, diligence, o sa ikaduha, integrity, ang ikatulo, mga igsoon. Number 3, generosity over greed. Isgutan atong greed kaganina, mangharos ka, bisag dili imo, gusto pa nimo kuhaon. Mura kag baha, mga kaigsuonan, nga ang mga balay, kuhaon sa yuta, ibalhin sa tubig. Kaning baha, mangangkon, bisag dili niya mapuslan ng balay ba, iyag yung dadon dito sa iyang lugar.
So pagka-greedy lang yun ba? Basta kusga na kayong tubig, haruson ka na niyang nasiyuta. Tepa, ang balay, nasiyuta. Tepa, kasabot mga igsoon. Pero sa taman, nga ang balay, pagtukod po, build upon the sun, raman sad. Kita mo na mga balay, mga igsoon na naakilid sa sapa niya, itungtong lang o kanang maghimo sila o kanang lata sa kanang biskwit. Unya, ibutal lang diha niya, butangag semento niya, diha na gibugsok ang kuan, haligi. Mo man uso na mga kilid-kilid god. So paghapak sa baha, ay kuyog ang bahay, oy. Magkuyog ang bahay. Way balibad, mga igsoon. Mo na kapait, dili ba nakatulok yun to ba sa ilaw ba? Walay foundation nga tarong. So moro sad na, mga Kristohanon nga way foundation tarong, wala na disciple, inighapak mga igsoon. Sa baha, sa problema, palid. Anod. Maanod yun. So generosity over greed. Pag generous ka, maunay pagpagamot sa imong panalangin. Maunay makapadugay, maunay makasustain mga igsoon. Hantod sa katapusan, mapasa pa sa imong generation because of your generosity. So mao na siya ang magpalig-on sa imong panalangin nga mopabilin gyud siya sa imong mga kamot. Alright? Prosperity flows through generosity. Those who care for the needy are sustained, while those who ignore them face consequences. So meaning, pag nahimo kang matinabangon, according to God's word, no, according to the will of God, dili kalabitang self-centered. Matinabangon lagi ka pero ikaw man saya nagpasikat. Matinabangon lagi ka pero imo ngalan man sad imong gibangil. Kibaw na ka, basta ako. Nga na gyud mo napaduol jud ka nako. Palayo kay ka. Wanoy dili nga ni Kristo imong gipadako ana, ang imong ngalan mo imong gipadako. Mo na sa panahon nga gikinahanglan ti ka, kinam sunod jud ka kay di nakatagaan sunod. Okay sa may imong gipakuan ana. Imuhang kaugalingon. So that is not generosity. That is dangerosity. Dangerous na nga klase nga paghatag. Okay? So, in Proverbs 28:27, mga igsoon, he that giveth unto the poor shall not lack. Imagino na nimo panalangin, dili magkulang. Nanghatag ka ha, pero wa ka magkulang. Wala ka nakulangan. But he that hideth his eyes shall have many a curse. Mga igsoon, kung curse lang, pwede nang paita, anak. Pwede nang paita, anak. Kay kung mismo ang kanang mga nanginahanglan, di ni mo matagaan, mga igsoon, nagsugod yun na, nga ikaw nanulis kaya Ginoo. Curse na tudaan. Curse na tudaan. So kanit-kanit pa nga kaigsunan. So, therefore, what do kay pakialam kung unsay mga sugo sa Ginoo, kay kanang mga kabos is our opportunity. Part na sila sa atong opportunity towards prosperity. Ang Ginoo mismo naglantaw ana, ang Ginoo mismo nag-evaluate ana, ang Ginoo mismo mo mubalik ana nimo sa mga panalangin tungod sa imong investment nga gihatag ngadto sa mga pobre. Mo bitaw na gitudluan gyud ta mga kaigsunan, if you are poor tonight, do not stay poor. But for the glory of God, dapat. Not for the glory of yourself. May ka dato gani ko, dato gyud ko. Wala, ikaw ra. Mag-unsa man ka, ikadato nimo. Patasan akong kural kay kapoy kita naon ng mga pobre. Uy ga, wan biya ka, forgive me to use the term gahilas-hilas biya ka. Murag diin kagikan. Sabta na to mga igsoon, mas bali pa mga igsoon nga ikadato nako maghimo jud kog shelter diha. Gakin sa tong gigutom anahalag diha. Kanindot ana. Diba? O nakay restaurant mga kaigsunan nga kada customer usa naay usa nga makakaon nga gigutom. Buy one, take one. Nakasabot ta igsuon?
Kaya di pag yun mawa sa akong imagination mga kaigsunan, si Eunice kay magtukod man siya, nag-design man siya nga na siya kanang class A bitaw nga fine dining bitaw. Fine dining diha. Somewhere dito sa Luyo mga igsoon. Mag-open ko dito og kananan para sa mga kabus. Kay naa gyud diha kung matilawan na ninyo klase nga binuhatan, naa diha gyud makita nimo ang tinuod nga kalipay mga igsoon, because it is God that will give that joy in your heart, that you are able to help those who cannot pay back. Lahi man ang natabangan nimo kanang maka-payback sila in the future. So wasa tagi gipunggan sa Ginoo nga tabangan na sila kay tanan nga ginahanglan man. Kung capable lang gyud ta mo tabang gyud ta, no? Pero kung abusaran ta, Ginoo ra man say mo block anak sa atong kasing-kasing, wa magyud tanduga sa Ginoo. Kami bitaw ni Eunice, mangutana ni si Eunice nako sa manlab, naa kay peace, wa man ko gitandog sa Ginoo. Nya kuyawan masad mi anak mga igsuon kay ang kalihukan si Ginoo di ba nato mahibaw-an. Unya kaning peace mao ni ato ang safe or safety net nga dili ta mo supak ba sa kanang gibuhat sa Ginoo bitaw sa atong kaugalingon o sa atong isig katawo, kaya Ginoo mo badlong biya na siya, mamunal biya na siya. So sama unya ka sa inahan nga namunal ang amahan, ang inahan ni sige tabon siyang anak, sige ako na lay bunali, agboy ang bata dito. Kaliman ka na. Yaman ni kasaban na sa papa, ma, papoy. Wanay mo nga nagigdako ana hasta ka isalikway ka. Kaysa diyan bata pa siya nanginalan siya shield. Inikadako ana wala kanya gikinahanglan. Kaya naman niya musukol. Nakasabot na? Mo na ba nag-asawa magkasinabot gyud mo, pituloy inyong anak, pitulon inyong anak. Walay labanay. Di ba? Walay labanay. Mo na nga dapat magkasinabot mo anak para sa kaayuhan sa inyong anak. Okay? So, generosity over greed. Very important, mga isona. Angay na itong katunon. Kay ang Ginoo, mutunglo yun ba? Kung siya, mutunglo siya. O niya, kaning tunglo, ani mga kaigsunan, nga kaning nagtabon sa iyang mata, nga para di siya kakita sa nanginanglan. Many a curse. Nya, kaya unya ninimong sa gubangon. Nindot unta ni tiwason ang 28 pero tanawa na lang ninyo sa akong Facebook. Mo ni mga igsoon nindot kayo. Mga yawi sa lasting prosperity. Biblical keys to lasting prosperity. Unsay una nga key? Diligence. Unsay sunod na key? Integrity. Unsay sunod na key? Generosity. Then, dig, mga igsoon. Dig. You need to dig harder. Amen. Dig harder. Igabot sa panahon na anang prosperity. Nakita na nakong prosperity. Nakasabot ta? Unya, labi na kita as a church, mao man ni bulahan maguni as a church. There's always power kung group ang magtinamangay. Mao ni gi-design kita sa Ginoo mga kaigsunan. We are one body. Now, if one part of the body dili siya mo participate, lisod kayo, usara ka kamot ang mag-asnat. Lisod kayo, usara ka kamot ang magtrabaho. Mas progressive yun to nga functional tanan niyang part sa body. Mabitaw na gitawag na mga kaigsunan, bisag usa lang katudlo, di mo lihok, disable na ka. Nga naman, gituyo man ang 5. Unya, makuhag usa, lisod na kayo, PWD na ka. Di ba? O, PWD na na. O, discounted na ka. Kung panalitan, ang imuhang tuhod, dili na kayo kadaog, dili kayo kapiko, PWD naman ka. Nga naman, dili naman capable imong body. Pero, ang imong pagliok-liok, pertinisura. Compare atong functional tanan. So, kita, one body man ta. Kumusta man mo? Girayuma na mo? Kumusta man mo? Ha?
Taas na inyong uric? Ha? Kumusta man mo? Nahimo na mong acid? Usa naman mo? Usa namang part sa body? Are you still functioning? Paano binaw ta? Kaya magsigig hunong-hunong ang body manggod. Muna kita, dapat kita nakatutok ta mga kaigsunan. Let's serve the Lord together as one. Let's unite our faith mga kaigsunan. Strong, knit together. Ang gagawin sa Bible. Naka-knit together ta. Nag-supply ta to the need of each other. Diba? Muna siya design sa Ginoo sa body. So let's work. Dili na maingon nga, ito sanang bantay. Saan ito bantayan? Maingon ba na ang imong part sa imong body? Gusto siya mo trabaho. Ang brain ni mo ni mando na. Niya, maingon din ang kuhan, panalitan, giusap na. Maingon din mag-meeting sa mig, amo ba ng dawaton diri? Ha? Niya, maingon na yun to, ang katong leader diha sa imong stomach ba? Babagi sa to sa isupagos. Ato dito, ilaksa to. Na, uy. Wala unity ang body. Ang baba, kinahanglan mo usap mga kaigsuonan. Nagpaabot na si Tilaok, nagpaabot na si Isupagos diri, nga iyang ipasa dito sa iyang stomach. Si stomach, ready na siya. Pagkaninduta. Ingon anak pa lang ang simbahan. Inigsulti diri sa brain. Function ang body. So, unsay may daghan accomplishment. Unya tanawa ha, once nga mahitabo na giusap, gipasa diri, gidigest diri, mga kaigsunan, ang waste gilabay dito kinsa na healthy. Si baba ra ba? Si isupagos ra ba? Si stomach ra ba? Unsay kalabutan ni tiil mga kaigsunan sa inusapay diha? Unsay kalibutan ni tudlo diha o ni hungit siya? Pero si kalabutan sa imong buhok mga igsoon sa tinunlanay diha sa pagkaon. Uy, labot. May panglubot kay nagtabang pa kay gipalingkod ka. Pero na part sa imong lawas igsoon nga wa joy kalabutan sa kinananay. O karon naka-benefit sila. Yes, because they are part of the body. Huwag hilabot na imong kuko, pero ang imong kuko, magpakita siya mga kaigsunan nga healthy ka, ang imong food nga gipangkaon healthy ka, nga naman wa ng lagom imuhang tudlo, wala namuti na ang imong tudlo diha. Di ba? Ingon na. Unsay labot sa imong ilong. Way labot ang uban niya, simhot usa una muhungit. Pero huwag yun labot ng ilong sa pagkaon. Noon, ang lungag, gigamit yun na siya. Kaya kung barado na, di makakatuon. Mura man og septic tank god. Kanang murag CR ba? Kinahanglan na agyo kay breather. Kay di man mo flash dito kuha kay breather. Breather man mabitaw mo breathe ni siya. Ngayon ana. Pero si Dunggan, unsay labot niya ini kaon? Wag imong kilay. Unsay labot si imong kilay ini kaon nimo? Wa. Pero naka-benefit sila tanan. Nakasabot igsoon? So dili pasabot nga naay pipila diha nga dili nato makita nga nag-function sila. Pero nag-help sila. Maka-benefit sila. Because we are one body. So ato lang ning i-apply. Let's dig mga igsoon. Dig is already working. No, labor na. Diligence, integrity, and generosity. Master that 3 keys, mga igsoon. Dili ka mo pili, ana. Dunganon yun na to. Dunganon na kinala. Magdungan ni ang tulo kayawi. Ana diha, niya Holy Spirit dito. Ampli. Panalangin, mga igsoon. Mao ni ang gitudlo sa ato kanon o hinaot pa mga igsoon nga ato ning gamiton. No? Gitagaan gyud ta, gibubuan ta sa Ginoo daghan kayong mga opportunities. Kung dili ni nato i-grab mga igsoon, kay miyon ta may kwarta, pastor. Wag gyud may kwarta. Ay wa, oy. Wa, oy. Ikaw may niingon. Pero niingon maka, wa ko'y kwarta, pastor, pero di ko mo sugot. Oy,
Kinanglan na adyo ko'y kwarta, oy. Ang naagwi ko'y kwarta, oy. Pwede mo, ha? Ikaw man na nagabuot. Di ka musugot, oy. Kinanglan na kaagyod. Oh. Di ba? Power of your mind. What your mind conceive, you can achieve. Why you did not achieve it? Because even your mind cannot digest it. Even your mind did not agree with it. So kung sa utok pa lang, questionable na, sa action pa. Mo na. So para magamit ni natong mga yawi, ang atong goal is lasting success. Not only kita mag-enjoy. Tuguti mga kaigsunan nga mabilin pa nato sa atong mga anak, ma-enjoy pa sa atong mga apo, lasting success. And that is what God prepared for the godly. Maunay gi-prepare sa Ginoo para sa mga godly. Leave it inheritance to His children and to His children's children. Do you want to be a good man? Bow your head, close your eyes. Heavenly Father, thank you, Lord, for the opportunity sa imong teaching, sa kabahin sa biblical prosperity. Lahi gyud imong plano para sa among kinabuhi, Lord. And please help us to believe in you. Help us not to doubt your ways. And help us, O God, nga dili gyud namo tugutan nga ang yawa mo imo interfere sa among pagpangitag panginabuhi. Kay ang usa gyud nga iyang pugngan ang among panahon diha sa imong tiilan. Wag tangon gyud niya ang among pagpangalagad, Lord. Wag tangon niya ang among appetite sa pagbasa sa imong pulong, sa pagtuman sa among masabtan, ug sa paghilabi na sa pagtabang sa mga nanginahanglan, Lord, nga ari magkuha sa among hinaguan. So, i-claim magyud namo nga amo ni tanan. Pero kung magsunod minimo, Lord, magsalig minimo, amo gyud na ma-keep sa among kasing-kasing ang kamatuoran nga wala mi amo aning kalibutana. Everything is yours. We are just steward of what we have. So please, Lord, help us, O God, nga ma-enjoy gyud namo among kinabuhi. Kung mahitabo lang ni, kung ikaw maoy among sundon, ikay magbuot sa kinabuhi namo, Lord. Salamat kaayo sa opportunity sa altar call. Please bless your people, dear God, as they come to the altar tonight, giving glory and honor to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right, this is now your